Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. So, i-share ko lang sa inyo guys yung tanong sa akin kanina sa online. Paano daw ba ako nag-diamond ng mabilis? Paano ko daw ba nakuha yung malaking income? So, guys, i-share ko lang sa inyo kung ano ba yung mindset ko, ano ba yung mga ginawa ko, ano yung tumatakbo sa utak ko. So guys, nung nagsimula ako dito, February 10, 2023, ako po ay nagtitinda ng tubig. So naghahanap po ako ng pagkakakitaan nun. So ang nasa isip ko, tubig na lang kasi may nag-offer sa akin ng tubig. So yung tubig na yon, medyo yung last money ko nilagay ko na ron. So nahirapan ako kasi ang hirap pala kumita sa tubig. Lahat ng tao ngayon mayroon na palang suki. So nagdi-deliver ako, medyo mabigat, tapos ang liit ng income. So naghanap ako ng opportunity. So naisip ko magbalik sa pamamasukan. Ang daming tumatakbo sa utak ko noon, pero wala na yung network marketing sa utak ko noon. So meron akong pinasok na network marketing pero wala sa loob ko kasi sabi ko pareho lang to ng mga dati, gasgas na, parang sunog na. So parang ayoko na, gusto ko na lang mag-traditional o kaya mamasukan. Kaya lang naisip ko ulit na kung mamamasukan ako o magtitinda na naman, mauubos na naman yung panahon ko dyan, matatrap na naman ako, aabutin na naman ako ng 5 taon, 10 taon, hanggang sa tumanda na ako, wala akong makukuha sa pangarap ko. Siyempre may pangarap pa rin tayo kahit papaano, di ba? Hindi pa rin natatapos yung pangarap natin. Kahit marami ng mga experience na nabigo, nag-fail, siyempre hindi pa rin tayo susuko. So, nasa isip ko noon, parang wala na akong chance doon sa pamamasukan o tsaka pagtitinda. So nagdarasal ako, baka pwedeng bigyan ako ng isa pang pagkakataon kasi yung dati kong kinita sa previous company medyo nalustay ko, hindi maganda yung paghahawak ko ng pera. So yun, dumating si Live Good February 10, 2023. So parang sagot sa dasal ko yun. So ang mindset ko lang, itong si Live Good na pinakita sa akin, sagot doon sa mga dasal ko. Ito na yung second chance. Kasi humingi ako ng second chance para makuha ko yung dreams ko na naudlot. Kasi medyo naging lustay nga tayo sa mga kinita natin before. Hindi tayo marunong humawak ng pera. So sabi ko, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayoko na bumalik sa kahirapan. So yun, dumating si Live Good. So tinrabaho ko siya. So ang mindset ko, sagot to sa dasal ko. Ang mindset ko noon, itong Live Good, nung nakita ko, ito yung biyaya ng Diyos na magbibigay sa akin ng pangalawang chance para umasenso. So pinanghawakan ko na yon, pinaniwalaan ko na yon. From the very beginning, mula sa unang araw ko sa Live Good, nung sumali ako dito, wala talaga akong pera, pero meron akong credit card. Yung credit card na yun, may utang pa ako doon na 160 plus thousand. So binabayaran ko pa noon kasi na-scam ako before eh. Pero may limit pa naman, kaya pa naman umutang. Ginamit ko yung credit card ko para makasali ako sa Live Good. So sabi ko bahala na, kasi wala akong choice eh. Kung babalik ako sa pamamasukan, kung babalik ako sa pagtitinda, kung babalik ako sa pagtuturo ng sports, masaya ako dyan, pero walang pera. Mauubos na yung panahon ko, pero hindi ko pa rin makukuha yung pangarap ko. So nagdesisyon ako na gawin na Live Good. So isa pa, syempre nagdasal ako, inisip ko si Live Good na yung binigay ng Diyos. So pinanghawakan ko yon. Sabi ko, magpo-focus ako dito, siseryosohin ko to, kasi kakaiba si Live Good eh. Kakaiba siya. Sa lahat ng mga multi-level marketing, kakaiba si Live Good. So ngayon, nung tinabaho ko siya, yung Zoom ni Coach Fernan, wala pa yatang 100 eh. Pero ngayon, 1,000. Hindi na magkasya. 1,000 na nga, punong-puno na eh. Hindi na makapasok yung iba eh. Pero before, wala pang 100 yun. So, pero nakita ko yung vision na lalaki, dadami yung member nito kasi maganda. So yun, tinrabaho ko siya,
Ang mindset ko lang, ito ay bigay ng Diyos, ito ay para sa akin, yayaman ako dito, ito yung second chance ko, ito yung sagot sa dasal ko. So yun lang yung mindset ko. So pinanghawakan ko yun. So nakita ko na yung future ko. Sabi ko 1 year from now, ito na yung nangyari sa akin, may sasakyan na ako, may bahay na, bla 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 bla. Lahat ng pangarap ko naglalaro sa utak ko na makukuha ko. So naniwala na ako, unang araw ko pa lang dito, naniwala na ako na magiging successful ako dito. Ang kailangan ko lang pagdaanan yung proseso. Pero naniniwala ako na makukuha ko yung pangarap ko. Kailangan ko lang daanan yung proseso. So yung proseso dapat expect mo na yon. Ano man yung mga dadaanan mo. Ako in-expect ko na yon. In-expect ko na yung mga negative na tao. In-expect ko na yung mga tatawanan ka. In-expect ko na yung kaliwat kanan na may mag-o-offer sa'yo na mas maganda raw yung company nila, kesyo pioneer daw, kesyo ililibre ka daw. Naka-mindset na ako mangyayari yan. Gagayahin yung live good. Lahat yan, naisip ko na yan. So nangyayari na yan ngayon, di ba? So nag-focus lang ako dito. Minindset ko sarili ko na lahat ng mga discouragement, lahat ng mga intruders, lahat yan lalampasan ko lang. Hindi ko yan papansinin. Kasi kasama yan sa pagsubok eh. Pag nalampasan mo yan, so makukuha mo yung success. So nagsimula ako, maraming nagsabi hindi tatagal, maraming nagsabi yan ka na naman, maraming nagsabi na hindi maganda yan. So ako, may sarili akong pag-iisip, hindi naman nila inaral, ako inaral ko. So mas naniwala ako sa sarili ko. Tsaka hindi naman nila bibigay yung pangarap ko. O mas naniwala ako sa sarili ko. Ako gagalaw para makuha pangarap ko, hindi naman sila. Ako ang kikilos, hindi naman sila. So mas naniwala ako sa sarili ko. Kasi at the end of the day, sino ba maghihirap pag hindi mo nakuha yung success? Siyempre, ikaw pa rin. Di ba? Hindi naman yung mga negative na tao, wala naman silang contribution sa buhay mo. Bakit mo sila pakikinggan? Yun yung mindset ko. So, hindi ko sila pinansin. Hanggang sa ngayon, nakikita nila na may maganda na akong resulta. So, yung iba, tahimik lang. Yung iba, sumali na. So, yung iba, ayaw pa rin sumali. Siyempre, pride eh. Ganun talaga, pride yan. So, para sa akin, aanin mo yung pride kung ikakahirap mo naman. So, para sa akin, mas mabuti pang magpakumbaba kaysa naman yung maghirap habang buhay. So, hanggang ngayon, kung tutusin, kahit papano, nakukuha na natin unti-unti yung mga dreams natin. Hindi pa rin naman tumataas yung ere natin eh. Hindi pa rin tayo masyadong nagmamalaki kasi mga material lang yan sa lupa eh. Kaya mo naman yan pinangarap para mabuhay lang ng maayos dito sa lupa, pero hindi mo yan madadala sa langit. Pero gaya ng sinabi ko, kung hindi ka pa naman pupunta ng langit, di may enjoy mo sa lupa, di ba? May enjoy mo yan. Kaya kailangan mo pa rin magsumikap. Kailangan mo pa rin magsumikap, kailangan mo pa rin kunin yung pangarap mo habang nabubuhay ka. Kasi anong gagawin mo sa lupa? Magtatrabaho ka para saan? Para sa negosyo ng ibang tao. Ganon din, yung pinagtatrabaho mo, yung mayaman yung pinagtatrabahoan mo. Pero ikaw, nagsusumikap ka. Pero yung mayaman, sila. So, ba't di mo nalang payamanin yung sarili mo? So, yun, naisip ko yun. Kaya sabi ko, dito sa Live Good, very fair, equal opportunity para sa lahat. So, pwedeng yumaman. Nakakayaman si Live Good. Kung makita mo yung marketing plan niya. Kung pinag-aralan mo kung pinag-aralan mo. So, makinig ka sa mga successful na tao. Makinig ka sa mga kumikita na sa Live Good. Huwag kang makinig sa mga sabi-sabi lang. So, may mga taong hindi kumita sa Live Good. Oo, kahit sa school, may mga hindi pumasa. O ba't ka titingin sa mga bumagsak? Siyempre, pakinggan mo yung mga pumasa. Parang sa negosyo to, may mga kumikita na. So, makinig ka doon sa mga kumikita na. Paano nila ginawa? Kaysa nakapokus ka na tingin ng tingin, bakit siya nag-quit? Bakit siya lumipat? Bakit siya hindi kumikita?
Lagi ka na lang nakapokus sa mga failures. Lagi ka nakapokus sa mga hindi kumikita. Eh di babalitarin ko yung tanong, bakit kami kumikita? Bakit yung mga leaders ko kumikita? Bakit marami sa amin kumikita na ng malaki? Bakit marami sa amin nakukuha na unti-unti yung mga pangarap? So natural, may ginawa yung mga kumikita na hindi ginawa nung hindi kumikita. Ganon din sa negosyo. Kahit mag-traditional business ka, may mga negosyanteng nagsasucceed, may mga negosyanteng nagpe-fail. May ginawa yung mga successful na hindi nagawa ng mga failure. May mga alam yung successful na hindi alam ng mga failure. Nakuha niyo po. So, number 1 talaga, dapat may alam ka. So, ngayon, dito sa negosyo to, may konti na akong alam. So, sa mga wala pa masyadong alam, sa gantong industriya, tinuturo po yan. So, every Monday, meron tayong training. Sana, uma-attend ka. Kasi pag hindi ka uma-attend, marami kang mamimiss na mga training, marami kang hindi matututunan. Kasi parang sa employment nung nag-aaral ka, ang mindset mo kailangan makapagtapos ako, mag-aaral ako mabuti para pag nakatapos ako, makapagtrabaho ko. At pag may trabaho na ako, kikita na ako ng pera. So, di ba ganun ang mindset? So, dito sa negosyo to, ganun din. Kasi ibang industriya to eh. Multi-level marketing to. So, ito nga kurso na nga po to sa sa University of Illinois, ang multi-level marketing. Sa LaSalle tsaka Ateneo, meron na ring multi-level marketing eh. So, pinag-aaralan po siya. So, pero pinakamaganda na makinig ka ng aral about multi-level marketing, makinig ka doon sa mga successful na, naging successful na sa multi-level marketing. Doon ka makikinig. Kasi by experience yun, talagang may credibility yung nagsasalita kasi nagawa niya na, kumita na siya, naging successful na siya sa multi-level marketing. So every Monday meron tayong mga magagaling na speakers na mga icon, mga successful network marketer. Every Monday makinig ka, attend ka. So ako siguro magsisimula na rin ako magpa-training kasi hindi ko alam saan ako hahanap ng Zoom account kasi basic pa yung Zoom ko. So attend ka lang kasi kailangan marami ka pang dapat aralin, marami kang hindi pa alam, so marami kang dapat matutunan. Okay lang mag-aral kung yayaman ka naman eh, bakit hindi? Di ba nga sa school nag-aral tayo, nagkolehiyo ka pa nga eh. Magkano ginastos mo dyan? Ilang taon ka dyan? Para lang pag nakatapos makapagtrabaho. Oh, pera pa din, di ba? Pera pa din. Ang ending, pera pa din. Magkano lang naman ang sweldo, pero 4 na taon mong inaral. Eh dito sa Live Good, pwede kang kumita ng 1,000,000 kada buwan. Oh, pwede kang umabot ng 100,000 kada buwan. Pwede kang umabot hanggang 20 million kada buwan. Bakit hindi mo aralin? Doon nga sa sweldo na 15,000, 20,000, 4 na taon mong inaral bago ka makapagtrabaho at kumita ng 20,000. Hindi ka nainip eh. Pero dito sa Live Good, ba't tinatamad kang mag-aral? Yun yung hindi ko makakuha yung logic eh. Pag pina-attend mo ng Zoom, may presentation gabi-gabi, alas 7 tsaka alas 9. Bakit minsan tinatamad ka umattend? Eh diyan ka yayaman eh. Eh paulit-ulit eh. O sige nga, explain mo nga. O hindi mo pa ma-explain eh. Ibig sabihin, hindi mo pa kabisado. Kaya dapat umattend ka ng umattend, paulit-ulit. Ako nga kabisado ko na eh, pero uma-attend pa ako eh. Bakit? Kasi every time uma-attend ako, parang part na ng system ko yun eh. Parang
nabubuhayan ka ulit, nare-refresh, nare-recharge. Tingin umatan ako ng Zoom. Kahit paulit-ulit yan. Diyan kayo yaman eh. Diba? Si McDonald's nga eh. Paulit-ulit ng pagluluto ng burger, spaghetti, chicken. Dekada-dekada na binilang eh. Pare-pareho lang naman yung formula eh. Diba? Doon sila yumaman. Sa formula na yan eh. So dito sa Live Good, may formula rin. Ang maganda rito, ikaw ang yayaman, hindi yung company. Ang company mayaman eh. Ikaw ang papayamanin dito. So ang maganda rito, habang ginagawa mo yung business, kumikita ka, natututo ka, marami ka pa natutulungan. Oo. Kasi may mga invite ako na magaganda na yung buhay ngayon. Yung nakaraan may bumili ng motor. Grabe yung motor nun, X-Max, di ba? Pangarap eh. Hanggat bata ka, ito pa rin may pangarap mo. So ako naman, nakabili na rin ng pangarap na sasakyan. So kahit pa paano, natupad na yung isa sa pinakapangarap ko, yung malaking sasakyan. Bahain sa amin eh. So masaya pakiramdam kasi pangarap yan, natupad eh. So may isa pang pangarap na natupad, isang investment na property. Masarap pakiramdam kasi natupad ko. Dati pinapangarap ko lang, ngayon hawak-hawak mo na. So guys, 7 months na po ako dito sa Live Good. Para sa mga nakakarinig ng business na to, magtataka ka, bakit ang bilis? Tanongin mo yung boss mo dyan sa employment. Sila ba sila? Kumikita sila ng malaki? Milyon. Oh, taon-taon bago lagi sa sakyan yan. Totoong may pera sa business. Ang nagkataon lang, ang yumayaman sa employment, yung boss lang, yung may-ari lang. Ikaw kasi swelduhan lang. So ang nangyari kay Live Good, si Live Good, sineshare niya yung profit equal sa lahat ng mga members. Depende sa trabaho mo. So ang maganda rito, may opportunity ka na kumita ng milyon, 100,000, buwan-buwan. Binigyan ka ng opportunity o pagkakataon sa Tagalog. Binigyan ka ng chance. Unlike sa employment, so hindi ako against sa employment. Kasi employee ako eh, ng matagal na panahon. Kaya lang, kung may pangarap ka, wala dyan. Kahit anong sipag mo dyan, ang yumayaman dyan, yung may-ari ng kumpanya, yung employer. Sila lang ang yumayaman. Kahit anong sipag mo. Kaya yung iba nagtataka, bakit sa Live Good, ang daming yumayaman. Simple lang, kasi aralin mo kasi. Si Ben Glinsky po, ang CEO, ang founder ng Live Good, isa po siyang network marketer. Marami na rin siyang company na tinayo na multi-level na naging successful. Ang hangarin niya po ay tulungan yung mga tao na kumita ng pera. Nagaya niya na galing sa hirap. So tinayo niya yung Live Good na club membership na nag-share ng profit para sa lahat. Kasi yung mga club membership na gaya ng Netflix, may subscription, Zoom, ano pa ba, marami mga subscription na company na yumaman na. Yumayaman yung may-ari, SNR, Costco. So yumayaman yung may-ari, pero yung mga subscribers, yung mga member, walang pagkakataong yumaman. So dito sa Live Good, ginawa ni Ben Glinsky na i-share yung profit. Binigyan niya ng marketing plan na 6 ways to earn. Basta ma-meet mo yun, kikita ka. So kaya napakaganda yung opportunity na binigay ni Live Good sa ating lahat. So nauunahan ka lang ng discouragement na scam yan. Hindi mo pa naman naaaral, scam ka agad. Kaya minsan pag na-discourage ka ng kaibigan, kamag-anak, kakilala, hindi ka na nagtutuloy.
nitignan, hindi mo natitignan, ni aralin, ayaw mo nang aralin, kasi na-discourage ka na eh. Ang mindset mo, baka alam niya, buti na lang nabigyan mo ako ng warning. Makikinig ka dun sa mga taong kumikita. Huwag kang makikinig sa mga taong hindi kumita. For sure, yung nag-discourage sa'yo, hindi kumita yun. Nakuha nyo? Parang sa school, ba't ka makikinig dun sa bumagsak? Huwag kang mag-aral dyan. Ang pangat ng school na niya, bagsak ako dyan. Huwag mo tignan yung mga nag-fail. Ang tignan mo yung kumikita. Ano ginawa ng mga kumikita? So, yun yung mindset ko na ibigay ng Diyos sa akin to, tatrabahuin ko to, at alam ko dito ko makukuha yung mga pangarap ko. Marami pa tayong pangarap eh. So, hindi na para sa atin to, syempre, para sa mga mahal mo sa buhay, para sa mga leaders mo na nangangarap din yung leaders mo, syempre. Kaya may purpose talaga. May purpose lahat ng nangyayari ngayon. Kasi malaking blessing yung binibigay ni Live Good. Hindi pwedeng tao lang ang nagbigay nito eh. Behind the opportunity, nandyan yung Diyos. Oo. Itong mga blessings na to, hindi naman pwedeng galing lahat sa tao to. Hindi pwedeng galing lang to sa sarili mong galing. Lahat ng blessings na natatanggap mo, galing sa Diyos yan. Binigay sa'yo yan. Okay? Binigay sa'yo ng Diyos yan kasi nagsipag ka. Kasi deserve mo. So, paano ba maging deserving? Simple lang. Andyan na yung mga secret. Open secret na nga eh. Kailangan determinado ka. Kailangan hardworking ka. Kailangan consistent ka. Persistent ka. Nakapokus ka. So, kailangan may skills ka rin kahit paano. Aralin mo. Number 1 dito, attitude. Yung attitude na dapat humble ka. So, deserve mo ba talaga? Ano yung mga dapat mong gawin bago mo simulan to? Inaaral mo ba? Baka mamaya hindi mo inaaral. Baka mamaya tinatamad kang umati ng Zoom. So, pag yan hindi mo nagawa, tinamad kang aralin, hindi mo man lang ma-master, 6 ways to earn lang yan. 6 lang yan. Samantalang nung nag-aral tayo, 4 na taong ka nag-aral sa high school, nagkolehiyo ka pa, ang dami-dami mong minememorize. Pero ito, 6 lang. Hanggang ngayon, ilang buwan ka na, hindi mo pa rin kabisado, hindi mo pa rin ma-deliver. Pero sa school, bigyan ka lang ng 1 week para mag-report. Minsan 10 pages yan. I-report mo 1 week, kaya mo. I-report mo yan, kabisado mo na yan. May Manila paper ka pa dyan, nakasulat na lahat yan. Tapos pag nagdi-discuss ka, memorize mo lahat. Bakit sa Live Good? 6 ways to earn lang yan. Bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin kabisado? So ngayon, tanungin mo sarili mo, deserve mo ba? Deserve mo ba talagang kumita? So, ikaw rin makakasagot yan eh. Kung yung 6 ways to earn, hindi mo kabisado. Kung yung umaten ng Zoom, hindi mo ma-attenan. Kung yung umaten ng training, hindi ka maka-attend. So, ikaw makakasagot kung deserve mo ba talagang kumita. So, guys, hindi lahat ng blessings kayang gawin ng 2 kamay. Yung 2 kamay, ibig sabihin sa sarili mong sikap. Kasi kung hindi ibibigay nung nasa taas ng Diyos, hindi mo rin makukuha eh. Hindi mo rin makukuha. Pangit ang ugali mo. Paano mo makukuha? Kahit sabihin mong magaling ka, masipag ka, nagtataka ka bakit hindi mo makuha yung success. Kasi baka may ugali ka na hindi karapat-dapat para dun sa blessings na hinihingi mo. Baka may ugali ka na hindi gusto ng Diyos, kaya ayaw padaluyin sa iyo yung grasya. So napatunayan ko na yan guys, kasi dati rin akong ganyan eh, na marami akong mga mali na ginagawa, may ugali ako na hindi tama. So na-realize ko na hindi lahat sa galing, hindi lahat nakukuha sa galing. Kailangan
may magandang attitude ka rin, character. So lalo na yung mga leaders mo, dapat kahit papaano ina-assist mo rin sila, tinutulungan mo rin sila, ginaguide mo sila. So pantay-pantay kayo, walang amo, walang upline, walang downline dito. Kahit sabihin mong downline mo yan, dapat pantay-pantay yung trato mo. O pantay-pantay yan, guys. Nagkataon lang nauna ka, pero equal tayo lahat dito. Huwag mong dinadown yung downline, huwag mong minamaliit yan. Nauna ka lang. So kahit kumikita ka na ng malaki, huwag mong iismulin yung nagsisimula pa lang. Lahat yan, pantay-pantay tayo. Okay? Equal opportunity to. Business to, guys. Business partners tayo. Walang senior, walang junior dito. Pantay-pantay. Kaya kung meron ka mga leaders, tratuhin mo na business partner. Huwag mong tatratuhin na tauhan mo lang sila. Huwag mo tatratuhin na downline mo lang sila. Kung wala yan, wala ka ring income. Di ba? Kasi ang business na to duplication eh. Yung tao mo, yung invite mo, para kumita ka, kailangan ma-duplicate ka. Yung ginagawa mo, magawa niya. Ganon din yung tao niya, magawa rin niya yung ginagawa niya. Nakuha nyo? So kaya dito, lahat ng tao sa structure mo, lahat yan, business partners mo yan. Dapat yan, tinatrato mo ng equal. Pare-parehas lang. Kumikita yan o hindi pa kumikita yan, pare-pareho lang yan. Kasi kung hindi pa kumikita yan, ngayon hindi kumikita yan. Pero bigyan mo pa ng panahon yan, baka lampasan ka pa yan. Kaya dapat maging mabait ka na lang sa mga tao mo. Mag-serve ka. Okay, so sa lahat ng mga hindi pa member, so guys, kung may pangarap ka, guys, ako na nagsasabi sa iyo, sa Live Good kaya mong kunin, basta seryoso ka lang, basta magseryoso ka. So ang attitude ko naman sa GC ko, pag may GC ako, may GC1, GC2, GC3, GC4, GC5, hanggang GC8 na ako ngayon eh. 8 GC. So salpak na ako ng salpak, pero mga member po yun. Hindi ako nagpapasok ng non-member. Kailangan member na ng Live Good. Bawal ang mag-add ng hindi pa member. Bakit? Kasi pag nag-add ka ng hindi pa member, magkakalat lang yun sa loob. Hindi pa nga member yun. Unang-una, hindi pa nga interesado yun eh. In-add mo lang eh. So syempre, ang feeling nun, parang pinipilit mo siyang sumali. In-add mo siya nang wala man lang paalam. In-add mo siya na hindi naman siya nagpapa-add. In-add mo siya na hindi pa siya nagpapakita ng interes. Pag-add mo sa kanya sa GC, hindi mo alam, magkakalat pala. Ano naman to, scam na to, pinasok niya ako sa GC na to, scam. Wala pa namang lubos na kaalaman, scam ka agad. O syempre, madadamay ngayon yung mga nasa loob ng GC. Nagpasok ka ng maraming hindi pa member. Pati yung mga positive doon, umaattend na ng Zoom, positive na, sasali na bukas, biglang nagkalat yung isang member, nagkalat yung isang tao doon sa GC na non-member. Nagsalita ng mga kung ano-ano. Paktay ka ngayon. Ang mangyayari, damay-damay na yun. Ako meron akong GC para doon sa mga guest. Yung guest, yan po yung hindi pa siya member. Okay, so yun yung ginagawa ko. So, pero bago ko i-add doon, nagpapaalam ako. Pag nakitaan ko na ng interest, interesado daw siya, i-add ko na siya. Pero yung mga hindi interesado, hindi ko yun ina-add. Okay? So, dapat, alam mo rin yun. Tapos, sa mga kakilala mo na ini-invite mo, huwag mong basta-basta i-add hanggat hindi sila nagpapakita ng interest. So sa mga leaders na gustong umangat ng mabilis, ang payo ko lang, wag po kayong
bilang ng bilang. Huwag po kayong bilang ng bilang na ilan na lang, ilan na lang. Alam mo bakit? Para sa akin lang naman to pero okay lang kung ginagawa mo yun. Ako nagbilang lang ako nung pa-diamond na. Doon ko lang siya binilang. Kasi ang purpose ko naman kumita eh. Yung ranggo aangat at aangat ka eh. Kung saan ka namang aangat eh, basta kumikilos ka. May computation eh, magkukompute niyan yung program na. May nakaprogram na yung system natin na aangat ka ng gold, aangat ka ng silver pag qualified ka na. Aangat ka ng gold kung qualified ka na. Aangat ka ng platinum kung qualified ka na. So, hindi ko na pinakikialaman yan. System na bahala dyan, nagbibilang. Ako, hataw lang ako ng hataw. Hindi yung, naku, ilan pa ba kailangan ko? Alam mo, hindi mo na kailangan tanungin kung ilan pa kailangan mo. O kailangan tira ng tira kahit sumobra. Kahit sumobra yan. Wala namang violation pag sumobra. Ba't kailangan ka pa magbilang? Eh di sobrahan mo. Hataw ka lang ng hataw, magugulat ka na lang. Ay, diamond na ako, di ba? Magugulat ka na lang, di ba? Mahalaga, kumikilos, umuusad. Doon ka na mag-focus. Mag-focus ka doon sa activity. Mag-focus ka sa activity mo araw-araw. Mag-focus ka sa mga tasks araw-araw. Mag-focus ka sa pagtulong. I-focus mo sarili mo doon sa mga bagay na makakapagpaangat sa'yo sa negosyo to. Doon ka mag-focus. Marami, mag-aaral ka, magte-training ka, tutulong ka, gagawa ka ng tutorial, mamasterin mo, para may maituro ka. So, siguro yun lang. Wala akong maisip, ano pa ba tuturo ko? So, marami kasing nagtatanong kung ano daw ba ginawa ko. Maraming beses ko na nabasa sa mga messenger, ano daw yung ginawa ko, bakit ka naging diamond, paano mo nagawa. So yun lang ang mindset ko. Activity everyday. So number 1 dito, aralin. Pag na-master mo kasi to, pag na-master mo tong business, kahit pabaligtad kaya mong explain. Kasi pag hindi mo to na-master, ikaw rin nahihirapan. Lagi mong tinatawag si upline, lagi mong hinihintay yung Zoom tuwing gabi. Paano kung yung invite mo hindi available ng gabi, o hindi maka-attend ng Zoom? Pag pinasama ng video, minsan hindi naman pinanonood eh. O paano mo explain? Pag hindi naintindihan, syempre hindi sasali yan. Kung kabisado mo, kung kaya mo mag-present mag-isa, kahit wala pa yung Zoom, pwede mo na explain anytime doon sa mga kilala mo. Video call kayo, explain mo. May Zoom ka, wala namang bayad yung Zoom. 40 minutes magagamit mo yung Zoom. Basta kung basic lang yung account mo sa Zoom, magagamit mo yan 40 minutes tuloy-tuloy. Pwede na yun. Explain mo, gawa ka ng presentation mo sa mga kakilala mo muna. Halimbawa, meron ka 5 kaibigan, o schedule mo yung 5 kaibigan, hindi pwede ng gabi, halimbawa alas 10 ng umaga, o schedule mo, ikaw mag-present. Huwag mo nang hintayin yung magka-resulta bago ka mag-present, bago ka mag-invite. Paano ka nga magkaka-resulta, wala ka pa nga invite? O, ano ba mauna, itlog o manok? Kasi gusto nyo mauna yung resulta eh. Hindi mauna ang resulta, mauna yung trabaho bago resulta. So trabahuin mo muna. Hindi yung pag nagka-resulta na ako, tsaka ako tatrabahuin. Ano ka nga magkaka-resulta, hindi mo nga tinatrabaho. So trabahuin mo muna para magka-resulta. May mga sumasali naman na hindi nakatingin kung may kinikita ka na o wala pa. Kasi may mga taong open-minded naman na alam nila na ang business, kung nagsisimula ka pa lang, hindi ka pa kumikita. Natural. Nung na-invite ako ni Kuya Noel, tinanong ko ba si Kuya Noel kung kumikita na siya? Hindi ko siya tinanong. Kasi naiintindihan ko naman yung konsepto ng negosyo. Kikita yan kung dapat kumita.
Kung may invite siya, natural kumita yan. Kung wala pa siyang invite, natural wala pa siyang kita. Naiintindihan ko yun. Kaya hindi ko siya tinatanong kung kumita na siya o hindi pa siya o hindi. Wala na akong pakialam doon kung kumita na siya o hindi pa siya kumikita. Basta nakita ko yung marketing plan, in-explain niya. So, kikita ako pag nagawa ko yung 6 ways to earn na yan. Sali ako. So, ginawa ko, ako gumawa ng resulta. Gumawa ko ng resulta para mayroon akong ipakita. Diba? Nung nakagawa ko ng resulta, pinakita ko sa mga sa mga kaibigan ko. So, yung iba sumali, yung iba ayaw pa rin kasi maliit lang. Napalaki siya na palaki. Nung lumaki na yung income, pinakita ko sa mga kaibigan ko, kakilala ko. Sabi naman sa akin, too good to be true, bakit sobrang laki? Oh, hindi ko alam saan ako lulugar. Nung maliit, ayaw. Nung malaki, ayaw pa rin. So, may mga tao na talagang hindi para sa live good. Tanggapin mo yun. Huwag ka lang magagalit. Huwag mo lang sila awayin. Kasi normal yun. Hindi lahat para sa live good. So, ang gawin mo lang, tuloy-tuloy ka lang. Mas marami ang hindi kakilala. Kaysa sa kakilala. Andiyan na may social media. Mag-post ka na, mag-post. Ilan yung friends mo sa Facebook? Yung iba dyan, hindi mo naman talaga kakilala, pero friends mo, di ba? Pasok ka sa mga FB group. Di ba? Tapos, kunin mo yung mga Facebook account nila doon, chat mo, isa-isa. Ako ngayon, nag-invite sa akin, hindi ko naman makakilala. Si Kuya Noel, hindi ko naman talaga siya lubos na kakilala eh. Sa Facebook ko lang siya nakilala. Sa dating company. Ganun lang. So, stranger siya para sa akin. So, ganun lang guys. Hindi lahat sa kakilala. Kadalasan ngayon, kung kakilala mo, ayaw eh. So, punta ka doon sa mga hindi kakilala, mas marami yun. Mas marami. So, continuous lang ng posting. Copy-paste lang. Palitan mo lang ng sign-up link. Ganun lang. Huwag ka lang titigil ng pag-advertise ng business mo. Huwag ka lang titigil sa pag-promote. Kasi, even Coca-Cola, kahit sikat na, hanggang ngayon nagpo-promote pa rin. Hanggang ngayon nag-a-advertise pa rin. Sikat na yun. Oh, maraming mga sikat na kumpanya. Andyan yung mga sabon, Tide, Joy, ano ba, McDonald's, sikat na yung mga kumpanya na yan. Pero hanggang ngayon nagpo-promote pa rin, nag-a-advertise pa rin. Ikaw pa kaya? Hindi ka pa sikat. Hindi pa kilala yung business mo. Hindi ka pa establish. Ikaw pa kaya hihinto? Kung sila nga sikat na, hindi pa rin humihinto, ikaw pa kaya? So tuloy-tuloy ang pagpo-promote. Okay? So wag kang titigil. So yun lang siguro. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana kahit papaano nakatulong ako sa inyo. So marami pa pong pwedeng payamanin itong Live Good. Napakarami pa. Huwag ka lang magnenega. Huwag ka lang basta talon ng talon kung saan. Pag na-operan ka dito, talong ka kaagad. Maganda Live Good guys. Maganda talaga. Huwag ka lang masyadong nakikinig kung kani-kanino. Kasi kung hindi ka naging successful dito, tapos lilipat ka sa kabila, ganun din yun. Kasi kahit lumipat ka, kahit saan ka lumipat, kung yung attitude mo at yung working attitude mo, yung character mo, hindi pa rin nagbabago, ganun din, hindi mo rin makukuha kahit saan ka pumunta. So, sa Live Good mo gawin, trabahuin mo sa Live Good. Dito mo trabahuhin. Kasi mas malaki chance mo rito. Worldwide to. Ito yung pioneer sa ganitong concept. Huwag ka nang tingin kung saan. Dito, kaya mong kumita kahit milyon buwan-buwan. So, yun lang. Maraming salamat. And, see you tomorrow sa event natin sa Dream Makers Worldwide under Coach Fernan. Lahat po ng mga downlines niya, lahat ng mga leaders niya bukas. Kita-kita tayo sa Quezon City. Bye-bye.